Mga minamahal, manindo kita may sungko, gumagampo kita may sungko. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan ni Tak na Ginoo sa kagabiyon. Mahala pa ni Jesus, ang nagdalangin ng aming ginagalang mahal na Pastor Will de Estal Almeida. Mahala pa noon sa bako sa papasaylo kami sa umapo kulang pagkasala sa iyo. Kani mo, O Diyos, walay may tago, mahala pa nasayod ka, sa mong kasing-kasing, wanahuna, espiritu kalag, mahala pa noon. Limpihan mo kami takos ang ngayon, Ginoo. Pagkapatayin mo siyang pulong, hallelujah. Kung ako paghadlang, O Diyos, tugutin mo lang presensya, mahala pa noon. Pasabton mo kami, pinaagi sa mong gugmagahom. Kung ako paghadlang, gawa ng kaaway, sa gawa ng pangalan ni Jesus. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. God bless you po mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamahalap sa Kristo. May mahal ang pinakataas na pagsimba, pagdaig, paymaya, pagpasalamat, kagahom, iyalang sa itong buhi. Ug dalay kong nga Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Ang atong Ginoo Hesus Kristo, the King of Kings, the Lord of Lords, the Almighty God, the Alpha and Omega, the beginning and the ending. Palapakan po natin ang ating pinakamahalap sa Kristo. Ug ako nga dubling pagtahod mga minamahal sa atong parents in the Lord. May sungko sa atong beloved evangelist Pastor Will de Estal Almeida, beloved Asir Pastor Leno Coman Almeida, to the beloved Almeida children, to the whole Almeida family, sa atong mga beloved pastoral workers, sa atong nangasiwa diri mga minamahal, dapit sa Surigao, di sa Bakwag may sungko, sa atong mga beloved preachers, mga kaigsunan, baguhan ug datihan, sa atong mga beloved bisita, sa tanan nga nabautismuhan na, tabang sa Ginoo, palapakan po natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah! Tayo sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah! Sa tanan, mga webcast viewers, mga minamahal, asa man po dapit karon sa kalibutan, may sungko. Buntag, hapon, udto bang diha karon sa iyong mahal, pinagpala tayo ng ating pinakamamahal po sa Kristo. Amen? Bali sa praise the Lord. Mga minamahal, hallelujah. Pag-aralan natin mga minamahal ang salita ng Diyos sa oras na ito. At bago ang lahat mga minamahal, binigyan ako ng leaflets ng beloved preacher. Tapos binasa ko mga minamahal. Ako lang basahon mga minamahal unsay sulod sa leaflets. Kay para maklaro nato mga minamahal unsa jud atong gianhid dinhi nganong nagbuhat ani o nganong ato ning gihimo o kinsa may atong gibuhatan ani. Amen. Para sa mga bisita, mga isungko, mga minamahal, wala kamo masayop sa iyong pag-anhi mga minamahal. Kay kining atong gihimo karon dili ni kabubuton sa tao, kundi kabubuton ni sa Dios para kitang tanan makabaton og kaluwasan samtang kita nagahulat siyang pagbalik. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon Kristo. Ang nakabutang diri mga minamahal, sumala pa diri sa leaflets, Spiritual Revival and Healing Crusade. So ato ni binasayon para makasabot ang mga kababayan nato diri sa Bakwag. Buot pasabot mga minamahal, spirituhanon. Ang atong paghimo diri, wala tay tao nga gibutang diri para atong pakpakan. Ang atong gihimo mga mahal, nagpakpak ta para sa Espiritu Santo, the Holy Spirit. Wa na to makita atong gihimo pagdaig, pag-awit, pagsimba, paghimaya kaniya. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Revival mga minamahal, spiritual revival, meaning revival, pagpukaw ang atong kalag nga mga natulog na tungod sa pagpakasala. Pukaon sa Dios pinaagi siyang balang presensya. Sama sa inyo nakita ganiya nga naghilat, nagpakpak, naglungso, nagsayaw sa kalipay sa pagdaig sa Ginoo. Everybody say praise the Lord. Revival, healing, ug ang inyong mga balatian nga wala na kaayuhan, mga gibang balibaran sa doktor, mga minamahal, diri ayuho na sa atong buhi ug dalaygon nga Dios ang atong Ginoo sa Kristo. Healing crusade, krusada, magkumpanya. Kanantarawan ang mga politisyan, mangumpanya sila. Butarin ninyo ni, kay para makadaog ni mutabang ni sa inyo. Dili tao, atong ikumpanya. Ang Diyos, ang atong ikumpanya nga, ali mo, doon mo
sa mong gilagaran. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo sumigaw ng praise the Lord. Revival Crusade, Crusada. Kaya mo na mga minamahal ang meaning ani mga isong ko. Kaya sa itong mga bisita, mahal nga nabautismo na, grabing paglihok sa Ginoo, kaganiha, sugod pa lang ta sa pagdaig sa Ginoo, taghan na kayo kalag nabautismoan mga minamahal sa unang dalangin ng ating ginagalang mahal na pastor. Amen? Kaya ganyan po ang gawain, na tunay na gawain ng mahal na Kristo. Kaya pinagpala tayo sa gabing ito mga minamahal sa ating krusada. Purihin ang mahal na Panginoon. Tayo sumigaw ng praise the Lord. Mga minamahal, pag-aralan natin sa gabing ito, ang tinatawag na Are you ready? Sa Bisaya pa mga minamahal, andam ka na ba? Sa Tagalog, handa ka na ba? Amen? Ngano nga tunim tunan mga minamahal, kaning andam ka na ba? Sa pagkatinuod lang mga igsoon ko, praise the Lord. Sulod sa atong panimalay mga minamahal, sa bawat pamilya na atay mga pagpangandam. Pangandam sa atong pagkaon para kita makakaon. Amen? Kung sa may buhaton sa tao, mutrabaho siya. Para pag magtrabaho siya, nasa madawat nga sweldo para ipalit niya. Muna nangandam siya para sa iyang pamilya, para mabuhi, masustain. Mahatag niya ang gusto sa iyang pamilya, para matagbo ang ikinahanglan sa pamilya. Pangandam para sa pamilya. Usa pa, pagpangandam sa imong pagtrabaho, sa imong pag-eskwela. Siyempre, pag mo eskwela ka, mangandam ka, may mga assignment, prepare nimo, ready nimo, para ikaw, pag andam ka, pag ingon sa imong teacher, mo ni, ang akong hatag sa imong assignment, tubag ka na, ready ka, makatubag ka sa imong teacher. Amen? Maka-answer ka sa question, ngayon kiyatagan mo kay, ready bang ka sa pag-eskwela nimo? Sa imong trabaho, pag ingon sa imong boss ka, ako may patrabaho sa imo, kumusta na to? Ibo na trabaho, andam ka, ready ka, nahatag di mo ang iyong requirements, masustain di mo, malipay mong amo nga, uy, okay na kay andam ka. Amen? Pero di nato mailimod karon sa panahon nato karon mga minamahal. Ang ato mga world leaders, dili man tanan, pero makita nato sa balita, sa Facebook, sa YouTube, sa telebisyon, sa balita, sa mga radyo, ang atong mga ubang world leaders, nga mga sikat mga inila, nga mga nasod, nag-andam na pud sila. Unsa ilang giandam? Armaments. Unsa may armaments? Unsa meaning sa armaments? Military weapons and equipment. Mga armas, mga bala, mga bomba, mga missiles, mga nuclear, ilang giandam para kung sila girahon, makasukol sila. Nangandam sila para pag naay World War III nga gitawag, makaandam sila, makasukol sila. Amen. Pero naay wala maandami nila ang pagbalik sa Ginoo. Andam ka ba? Everybody. Mangandam di ang tao? Oo. Mangandam kitang tanan mga minamahal. Kaya ako po dahil i-acknowledge mga minatong beloved mayor, upan siya mga beloved councilor, mga minamahal, bagamat na po yung mga kapulisan kaya nagpatrol sila. Salamat sa Ginoo kay gwardyado ta sa Dios, na po yung mga pulis na gwardya sa ato. Amen. Wala pa kaula natin naman po yun. Terrible yung papapala. Amen. Dito ko sa likod mga minamahal, na po yung mga pulis dito sa likod, nagduyan-duyan. Salamat sa Ginoo. Amen. Wala man tayong mag-request ana nila, pero ang Diyos nag-provide. Amen. Palapaka po natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah! What is your praise the Lord? Magandam jud ang tao, mga minamahal. Nga naman, pag di ka makapangandam sa imong espirituhanon nga kinabuhi, mabilin ka sa pagbalik sa Ginoo. Nga naman, naaday pagbalik sa Ginoo, iyon ang Biblia. O sa pagbalik niya, kuhao niya ang iyang pinili, katong mga katawan, nga sincero, nagdaig, nagsimba kanya, nagbuhat siya kubuton, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. O kini mga tawhana mo niyang kuhaon. O dadon niya sa iyang gisaan, ang kinabuhing walay katapusan mo ang langit. Paabot dito mga minamahal,
iya pa jud ang hukman. Amen. Tanan nangalagad ka wala, kitang tanan pag abot dito sa hukmanan sa Dios, pilian pa jud ta sa Ginoo kung kinsa jud tong tinuod nga nag-alagad kaniya. Everybody shout praise the Lord. Pakibasa po sa Revelation, pinadayag, Book of Revelation chapter 20 verse 12 to 15. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, ang kabanata pong 20, ang talata pong 12 hanggang 15. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakatatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na sing aklat ng buhay. At mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. 13. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan ng Hadis mga patay na nasa kanila, at sila ay hinatulan bawat tao ayon sa kanya-kanyang mga gawa. 14. At ang kamatayan at ang Hadis ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa matuwid bugay, ang dagat-dagatang apoy. Sa 15. At kung ang sino man hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Paiso Kristo. Kaya doon sa langit, mga minamahal, pakibasa po nito, hindi ko maintindihan. Feedback lang sa akin, ito. Ito. Sabi ng Biblia, pagdating ng panahon, tayo'y kukunin ng Diyos, lahat haharap sa kanyang hukuman. At tayo doon, mga minamahal, kilala ka man o hindi, mayaman ka o mahirap, bata ka o matanda, tayo ay haharap sa hukmanan ng Diyos, sa hukuman ng Diyos, at tayo'y kanyang i-judge, mga minamahal. Sabi ng Biblia, kung ano yung ginawa natin sa bundok ito, mga minamahal, yun din ang gagawin sa atin ng mahal na Panginoon. Kung sa imong ihimo din sa kalibutan, ito. Kung unsay mong gihimo diri sa kalibutan, mausab ang buhaton didto nimo at ubangan sa Dios ihukom sumala according to thy work. Sa gawa mo, tayo ay i-judge ng mahal na Panginoon. Kaya kung dito sa mundo, mga minamahal, baka akala mo na pag makatapos ka ng pag-aaral, nakapag-eskwela ka na, nakapagtrabaho ka na, tapos yung mga anak mo natapos ng pag-aaral, nakatrabaho na sila, okay na sa'yo, pag mamatay, wala na. Hindi po. May judgment day po ang hinahanda ang mahal na Panginoon para tayo ay kanyang i-judge. At doon, sa bawat nagawa mong kasalanan, mabuti o masama, tayo i-judge ng mahal na Panginoon. At bawat isa sa atin, mga minamahal, tandaan natin ito. At bawat isa sa atin, kung anong ginawa mo, may kalalagyan po tayo. Kung mabuti ang ginawa mo, naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, bagamat nahirapan ka, sumunod ka sa kanyang kalooban, may langit ka na tatanggapin. Titirahin ka doon ang mahal na Panginoon, doon ka titira sa kanyang kapangyarihan, kanyang kaluwalhatian sa buhay na walang hanggan. Ngunit kung dito sa mundong ito ngayon, hindi ka naglilingkod sa mahal na Panginoon, ang gawa mo ay puro kasalanan, bisyo, lahat ng mga bagay-bagay sa mundo na hindi nakalulugod sa mata ng Diyos, may pupuntahan ka rin, may kalalagyan ka rin. Everlasting death, torment, night and day. Doon ka itatapon sa lake of fire, sa lawa ng apoy. Yun po ang tinatawag ng impyerno. Kaya sa gabing ito, nandito ka, mga minamahal, nakinig ka sa salita ng Diyos, pinagpala ka. Pinagpala ka. Bakit? Ibig sabihin yan, mamahal, iniibig ka ng Diyos. Ilan ang populasyon dito sa Bakwag? Sinong nakalam? Ilan ang tao dito sa Bakwag? Pero ikaw nandito ka. Yan ay kaloob ng Diyos. Tinawag at pinili ka ng Diyos para ikaw ay iligtas niya. Sa ano? Sa iyong karamdaman, sa iyong balatian, sa iyong mga problema, sa iyong kahirapan, kalisod mo sa kinabuhi, luwason ka niya sa Ginoo.
pag-ibo siyang dawaton, magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Karon dayon mga minamahal, sigurado kang may langit ka, nagiandam niya. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo sumigaw ng praise the Lord. Sabi sa Biblia mga minamahal, sa Mark chapter 1 verse 15. Pakibasa po. Sa silang ni Apostol Marcos, Kapitulo 1, Versikulo 15, ni Kaingon. Ug nagaingon, ang panahon na tuma na, ug ang ihira sa Diyos sa dool na. Tumo kamo o dumul kamo, tumo kamo sa maayong balita. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. And saying, the time is at hand. The kingdom of God is at hand. Repent. Repent. Ano yung repent? Magsisi. Ano yung magsisi sa Bisaya? Maghinulsol. Maghinulsol. Kay ang gingharian sa Diyos, haduol na. For the kingdom of God is at hand. So, ngayon nga nandito ka, mga minamahal, may nabasa akong article, mga minamahal. Mayaman na tao, si King Alexander the Great, sa Europe noon, isang sikat at malakas na bayan ang kanyang dinadala. Sa panahon na yun, mga minamahal, siya po ang kilala sa buong mundo. I-search nyo lang yan, mga minamahal, si Alexander the Great. Ang anong sabi niya, may karamdaman siyang hindi na pagaling ng doktor. Anong sabi niya? Tinawag niya yung mga general niya, kinausap niya. Kayong mga general, ito ang iiwan ko sa inyo na tutuparin nyo. Nagbilin ba siya, panaad ba? Nga kini ako isaad, inyong tumanon, pag mamatay na ko, pag ako ay hihimlay na, pag wala na akong buhay, ito ang gagawin nyo sa aking katawan. Kasi mayaman siya, marami siyang pera, sikat siya. Billionaire siya sa panahon na yon, mga minamahal. Anong bilin niya sa mga general niya? 3 ang ibilin ko sa inyo. Tutuparin nyo ito, mga general. Sabi ng mga general, yes sir, tutuparin namin yan. Ano po yan? Ito, una, yung magdala ng aking coffin, yung lungon ba? Anong Tagalog ng lungon? Kabaong. Yung magbitbit na aking kabaong, mga doktor. Yung mga doktor na nagamot sa akin, yun sila ang magbitbit ng aking kabaong. Ilagay nila dito sa kilang balikat. Walang hahalo, puro doktor niyan, yung mga doktor ko. Yung sabi ng mga general, opo, mahal na hari. Ano pa? Yung pangalawa. Yung pangalawa, yung ginto, mga pilak, mga ginto na naipon sa aking budiga. Habang tayo naglalakad, dadalhin nyo ako doon sa himlayan, itatapon nyo lahat sa karsada. Habang tayo ipupunta doon saan nyo ako dadalhin. Opo, mahal na hari. Pangatlo, ano yung pangatlo? Yung kamay kong, 2 kamay, yung kabaong ko, butasan nyo. Tapos, yung 2 kamay ko, ilabas ninyo. Ilabas daw, ipagawas ang 2 ka kamot sa lungon. Butasan, buslutan ang lungon, ipagawas ang kamot para ipakita nga nag-ana iyang kamot. Ngayon, napasol yung mga general. Nagtanong sila, mahal na hari, bakit yan ang binili mo sa amin? In-explain ng hari, sabi niya, sasabihin ko sa iyo yung katotohanan. Yung una, ano yung una? Yung mga doktor magpasan sa kanyang kabaong. Sa iyang lungon ba, pasan, magpasan, mga doktor. Katong doktor niya, tanan mo pasan. Bakit po, mahal na hari? Sabi ng hari, para malaman ng mga tao, pag ang tao'y mamatay na, kahit sikat na mga doktor, sila'y walang magagawa sa tao. Bisan unsa kasikat na sa doktor, kay nila sa doktor, pag kamatayon sa tao muabot, pag ang kamatayan ng tao ay darating, wala nang makapaghihinto diyan, mamatay talaga ang tao.
Kaya yun ang ibig sabihin ko na doktor lahat, na maglakad sila, bit-bit yung katawan ko doon sa kabaong, na sabihin ng mga tao, kahit doktor, mga sikat na doktor, hindi napagaling yung karamdaman ni hari. Amen? May ano tayo mga mahal. Tumayo po kayo, kindly po tayo. Atong bago nga na bautismuan mahal, naghubag ang iyang naong. Tanawa ni siya mga isong ko. Naghubag iyang naong, nabautismuan na mga minamahal, ato igsoon. Tabag kaloy sa Ginoo sa nagdalangin ng mahal pastor. Naghubag iyang naong mga mahal, unsay giingon sa doktor, 2 million operahan. 2 million pesos para maoperahan siya, para maayo. Pero giinan siya sa itong mga beloved preachers, huwag ka nang babalik doon sa doktor. Wala kang maibayad doon, magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus. Patuloy kang maglilingkod sa mahal na Panginoon. Ikaw ay pangangalihin ng mahal na Panginoon. Purihin ang mahal na Panginoon. Tayo sumigaw na praise the Lord. Yan po ang ating mahal na kapatid, mga minamahal. Yung kulay green na t-shirt. Amen? Tingnan mo, kanina malungkot yung buhay niya. Hindi siya, iwang balisa siya. Pero natapos siya na bautismuan, galak na siya, napupuri. Pumalakpak na siya. Tingnan niyo mahal, nagpalakpak na siya. Masaya na siya. Ibig sabihin, siya ay ligtas na sa ating mahal na Panginoon. Patuloy ka lang, beloved brother, sa paglilingkod ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamahal na Jesus. Kaya sumigaw ng praise the Lord. Yung pangalawa, sabi ng hari, yung pangalawa, habang tayo'y lumalakad, itatapon nyo yung mga ginto at pila ko, kwarta na kong bulawan, ipangsablig ninyo sa mga tao. Kaya para mahibalaan sa mga tao, pag mamatay na din ang tao, pag ang tao'y patay na, wala siyang madadala. Kahit anong ginto. Amen? Hubad tayo lumabas sa ating ina dito sa mundo, hubad din tayong babalik. Kung saan tayo dadalhin ang mahal po yun, wala tayong madadala. Pangatlo, sabi ng hari, pangatlo, yung kamay ko ilalabas. Ibig sabihin yan, ilalabas yung kamay ko sa kabaong para malaman ng tao na wala talaga akong dala. Ha? Wala talaga siyang dala. Patay na ang tao eh. Ano bang madadala niya? Wala na, patay na siya eh. Yan ang realidad. That is the reality of life. Kaya habang nandito tayo sa mundong ito, habang tayo ay nakapagkinig sa salita ng Diyos, sa mga baguhan, mga bisita, mga mahal, huwag kayong mag-alinlangan kasi may panahon pa tayo. Habang tayo nandito, mga minamahal, sinusunod natin ang salita ng Diyos. Tayo po'y tumalima, tayo'y makinig, tayo'y, hallelujah, tayo po'y sumunod sa salita ng Diyos. Tatanggapin natin ang mahal na Panginoon Kristo. Siya lang ang ating buhay, daan, at buhay na walang hanggan. Siya lang at wala lang iba. Amen? Huwag niyong galahin yung si Alexander the Great na mayaman. Kahit doktor, hindi siya napagaling. Bagamat tayong lahat ay mamamatay, mga minamahal. Hebrews chapter 7 verse 29. Pakibasa po. It is appointed that the man wants to die. Itinakda na sa bawat isa sa mga tao, tayo po ay mamamatay at pagkatapos niyan ay ang paghuhukom. Judgment Day. Pakibasa po, kindly. Praise the Lord. Din sa Hebreohanon, Kapitulo 10, Kapitulo 9, versikulo 27, nagaingon. Ug maingon nga ang tao ginabuhat nga mamatay sa makausa. Ug tapos niya na mao ang hukom. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang mahal pa Jesus. Hallelujah, glory to God. At nakasulat na, tinuturo na sa isang tao na siya ay mamamatay sa baka isang beses. At pagkatapos niyan ay ang paghuhukom. Kaya ang tanong, handa ka na ba? Sabihin mo ngayon, ano kaya kung ako'y kukunin na? Kasi mga minamahal, in reality of life, again, I say it again, in reality of life, tayo mga tao ngayon na humihinga, nagsasalita, kumikilos, gumagalaw, anong ginagawa natin, hindi atin ang buhay na ito.
Huwag natin kalimutan yan. Hindi natin pag-aari ang buhay na dala-dala natin ngayon. May isang makapangyarihang Diyos, the everlasting Father, the Prince of Peace, ang mahal na Kristo, siya po ang may-ari ng buhay natin. Kahit kami, mga preacher, hindi namin alam. Mamaya, bukas, hindi namin alam. Pero salamat sa Diyos at nakapaglingkod kami sa mahal na Panginoon. Kung hindi ka nakakapaghanda, hindi ka naniwala, nandito ka ngayon, hindi ka nagpabautismo, makakasiguro ka kaya na paglabas mo dito, pag uwi mo, safe ka? Kaya kung nandito ka na lang, mga minamahal, magpabautismo ka na para sigurado ka may kaligtasan ka na. Safe ka na sa mahal na Panginoon. Tayo sumigaw ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa lahat ng mga tao, mga minamahal, hindi po tayo pwedeng magyabang sa sarili natin. Kung anong naabot natin, mayaman tayo, marami tayong pera. No. Hindi tayo karapat-dapat sa harap ng mahal na Panginoon. Basura lang po tayo, mga minamahal. Amen? Kaya pag sabihin mong hindi ko muna tatanggapin ang mahal na Panginoon, bukas na lang, hindi mo hawak ang bukas. Hindi mo hawak ang bukas. Wala ni mo gigunitan ang ugma sa imong kinabuhi. Amen? Mayaman ako, marami akong pera. Mga minamahal, we are equal. When time comes, mga minamahal, pag darating ang oras na yan, pareho tayong lahat. Pareho tayong lahat. Bakit? Anong nakapareha? Pakibasa po sa Bible. Job chapter 21 verse 23 hanggang 26. Pareha tayo. Sabi dito, may mayaman na tao, busog na busog siya, mayaman siya, at may isang namatay din, mga minamahal. Mahirap, malungkot yung buhay niya. Namatay silang dalawa, sabay silang namatay. Anong equal doon? Ang isa mayaman, ang isa mahirap. Anong equal? Pareho lang silang bumalik sa lupa at tinakpan ng maraming mga uod. Di pang ulod ragi hapon ang tao. Madato ka o mapobre, pag mamatay tang tanan, pariharata. Kaulon ta sa ulod ang atong unod. O bubalik ta sa yuta, mo nang wala tayo kapasigar mo, nga dili ka budawat sa Ginoo karon. Hallelujah! Barisa, praise the Lord. Pakibasa po, kindly. Sa aklat ng Job, Kapitulo 21, talatay 23 hanggang 26. Praise the Lord. Dinhi sa pasahon sa Job, Kapitulo 21, versikulo 23 ngadto sa 26. Nagaingon. Kining usa mamatay sa kalig-on sa iyang kabaskog, nga anaa sa dakong kalinaw ug kahusay. Sa 24. Puno sa gatas ang iyang mga baldi, og ang utok sa iyang kabukugan magaumog. Sa 25. Og kadtong usa mamatay sa kapait sa iyang kalag, og dili gayud makatilaw sa bisan unsa nga maayo. Sa 26. Sa walay kalainan, sa abog sila magahigda, og ang wati magatabon kanila. Palakpakan mo natin ang mahal na Panginoon. Tayo sumigaw na, praise the Lord. Ang isa, grabe kaon sa kalibutan. Adunahan siya. Ang isa, pobre. Pero dungan sila namatay, oh. Sabay silang namatay. Sabi ng Biblia, babalik sila sa lupa, putik, alikabok, at kakainin sila ng mga uod. Equal. Mo nang equal ta, walay dato o walay pobre sa tubangan sa Ginoo. Walang dili ka makaingon nga dili sa ako. Nga naman, di ka makasiguro sa imong ugma. Kaya dawata na siya karon. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Now is the day of salvation. Bali so, praise the Lord. Pagkihan mga minamahal, may nakilala kong kapatiran doon sa Visayas, Central Visayas. Preacher din siya, mga minamahal. Sabi niya, beloved brother, kindly po, wag mo lang ibanggit yung pangalan ko para ang mahal na Panginoon talaga ang maluwalhati
para ang Diyos lang talaga ang mahimaya. Ayaw lang iapila kong ngalan. Okay po, kay Lee. Kay Lee po, pakipasa yung ano mo, yung message mo. Sabi niya, one night, mga minamahal, 12:30 ng hating gabi, alas 12:30 sa tungang gabi, nagpuri siya. Nagdaig, iyang giawitan, gikantahan niya ang Ginoo, alas 12:30 sa tungang gabi, nagkanta siya, gikantahan niya ang Ginoo, nagpasalamat siya. Sadyang patuloy siya nag-awit, mga minamahal, nakalibot siya. Nakalimutan niya, siya pala ay nakatulog na. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Nakatulog na pala siya. Sabi niya sa panaginip niya, sabi niya, nakatulog na pala ako. Tapos, anong nakita niya? Anong nakita niya? Nakita niya, mga minamahal, may isang picture na malaki. Malaking picture. Babae, sister. Suot natin yung mga sister na ganyan. Mahaba yung sanina, mahaba yung buhok. Tapos sabi niya, sino kaya itong babaeng ito? Sino yung sumagot? Sino yung sumagot sa panaginip niya? Si beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Beloved mamader. Mitubag, mi answer, siya'y sumagot, sabi ng beloved mamader, ako yan, anak. Sinabi, ako yan, anak, bata pa ako niyan. Sabi ng beloved assistant pastor sa kanyang panaginip. Bakit po? Sabi niya, bakit po mama, bakit ito yung itsura mo na ano, parang may hinahanap ka? Sa picture, mga minamahal nga, gi ka na bang, anong tawag yan? Kalang mo na bagi, gi ko alag kamot ba? Dili jud print siya, computer. Kalang gi ko alag kamot ba? Yung gawa ng kamay na pagpintura. Ha? Ano yan? Drawing? Parang ganun ba? Pero colored siya. Tapos, sabi ng beloved assistant pastor, bata pa ako niyan. Kasi, na-drawing yan, alam mo saan banda? Surigao City. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Kaya pinagpala ang Surigao City. Mahal na mahal tayo ng ating beloved mamader. Sabi ng panaginip niya. Tapos sabi ng beloved mamader, hinahanap ko ang mahal na pastor niyan sa panahon na yan. Bakit po mama? Bakit mo hinahanap ang mahal na pastor? Sabi niya, akala ko na-rapture ang mahal na pastor. Sabi niya, hindi pala na-rapture ang mahal na pastor. Sabi niya, ganun ba mamader? Tapos, lumakad ang mamader sa unahan, maraming bigas. Ang bitbit ng mamader, sako-sako, daming bigas. Daming bigas. Tinanong naman niya uli ang beloved assistant pastor. Sabi niya, ang tanong niya, ganito yung tanong niya. Beloved mamader, pwede ba ako magtanong sa iyo? Sabi ng beloved mamader, sige anak, magtanong ka, ano yung tanong mo? Ang tanong ng beloved brother, na preacher na nandiyon sa Bisaya, sabi niya sa panaginip niya, mamader, ano kaya ang mangyayari pag ang isang Kristiyano maiwan sa rapture? Unsa daw mahitabo sa tao, sa Kristiyano, nangalagad sa Diyos, pag mabilin sa rapture, unsa itubag sa beloved assistant pastor? Mga minamahal, murag dili ninyo madawat. Murag dili ninyo madawat. Pero, maoy tubag niya beloved assistant pastor. Unsa itubag niya beloved assistant pastor? Beloved mamader? Anak, kung ang maiwan sa rapture, zero, wala ng kaligtasan, wala ng kaligtasan, wala na ikaluwasan. Kaya importante din sa ato karon, mga minamahal, tayo po ay naunang dalilingkod sa mahal na Panginoon. Ayusin natin ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Tayo po ay magsinsero na. Pagamat kung may sikreto ka pa, iwan mo na yan, isuko mo na yan sa mahal na Panginoon. Bakit? Sabi niya, bakit po? Ano sabi ng mamader? Anak, ngayon pa nga, nandito pa yung glory ng mahal na Panginoon, may ulan pa. Pag mag-pray ka, sasagutin ka ng mahal na Panginoon. Amen. Pag may problema ka,
lulutasin ang mahal pa yun kasi nandito pa yung Holy Spirit sa mundo natin. Kung pagkatapos ng rapture, sabi ng beloved Mama Der, kunin na ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian, the glory of God shall be gone back to heaven, babalik sa langit. Kaya ang mangyari, sabi ng Bible, ang mga tubig ay maging dugo, mga minamahal. At ang mga bituin ay hindi na mo shine, di na mo sinag, mga minamahal. Ang mga bulan, di na mo hayag. Ang mga tao, grabe na kabagis niya na kapanahon. Sabi ng beloved Mama Der, paano kaya sa panahon ito na nandito pa ang glory ng Diyos, hindi sila naging tapat, sincero sa paglilingkod? How much more na kung wala na ang glory ng mahal na Panginoon? Huhulihin na kayo ng mga sundalo na hindi naglilingkod sa Diyos. Kaya, ang tanong nito, mga minamahal, maniwala ka kaya sa sinabi ng beloved assistant pastor sa pinadaan ng panaginip ng ating beloved preacher nandun sa Visayas? Maniwala ba kayo? Ako, mga minamahal, maniwala talaga ako. Bakit? Ang beloved assistant pastor nandun na siya. Kasama na yung mahal na Panginoon. Kaya kung message yun, hindi para sa preacher na yun, kundi para sa ating lahat. Na ibig sabihin, tayo po'y magsinsiro na, maging tapat na mga minamahal sa paglilingkod ng Diyos. Huwag na tayo magkumpiyansa, mga minamahal. Kung anumang sikreto natin dyan, iwan na natin yan. Kaya delikado po talaga ang mangyayari. Kaya double time. Kaya itong nangyari ngayon, sa oras na ito, kursada, ito po ay gawa po ng mahal na Panginoon, tinuro sa ating mahal na pastor. Kaya pinagpala tayo, mga minamahal, na sa oras na ito, natuto tayo magkursada, naturuan tayo, mga minamahal, paano luwalatin, paano pagliguran, paano purihin ang mahal na Panginoon. Kaya sa ministeryong ito, mga minamahal, tulay at buhay ang Diyos natin. Hindi lang ilan ang gumaling dito. May kasama akong sundalo, mga minamahal, dati, si Brother Puelan Garan. Anong karamdaman niya? Walang kagalingan na karamdaman. Ano yung karamdaman niya? Ano yung sakit niya? Sangla. Anong Tagalog na sangla? Kitong. Sa English, leprosy. Wala na kayuhan. Pero sadyang minawat siya sa itong Ginoong Kristo, nagpabautismo siya sa tubig sa pangalan ni Jesus, ang iyang sangla, giayo sa Ginoo. Grabe kagamanan ng Diyos nga itong ilagaran. Tayo sumigaw ng praise the Lord. Kaya ang tanong, mga minamahal, balikan natin. Handa ka na ba? Are you ready? Andam ka na ba? Atay kapatiran dito sa Agusan, mga minamahal, pag-ulang. Among Bible studyhan. Abi niyo, mamahal, sa ako lang pag-unawa, sa aking sariling pag-unawa, mas mabigat pag mag-Bible study ka sa harap ng mga tao na hindi pa nakakilala sa mahal na Panginoon. Bakit? Mga mababangis yan, mga matatapang yan, hindi pa yan natatakot pumatay. Napag-isipan ko, ito mga taong ito, matatapang talaga ito, pero kung ako'y matatakot sa pagsabi ng salita ng Diyos sa katotohanan, ako din ang sisigilin ng mahal na Panginoon. Bakit hindi ko sinabi yung katotohanan? Kaya salamat sa Diyos, mga minamahal. Bagamat di tayo karapat-dapat, sino tayo? Basura lang ako, mga minamahal. Pero ang Diyos natin, makapangyarihan, mga minamahal. Kasama natin palagi sa ating mga papupuri, sa ating pagsampa, saan man tayo, mga minamahal, kasama natin ang Diyos. Yan ang tunay na Kristiyano, mga minamahal. Yan ang tunay na handa sa harapan ng Diyos. Huwag kang mag-atubili, huwag kang mag-alalangin, huwag kang matakot, mga minamahal, para isabi ang salita ng Diyos. Bakit? Hindi na panahon ngayon para magpatawa tayo sa tao.
Para yung tao ay matuwa sa atin, hindi na kailangan yan ngayon. Double time na mga minamahal. Nakita na natin Luzon, Visayas, Mindanao, krusada dito, krusada doon. Bakit? Para maligtas sa ating mga kababayan na ngayon ginagapos ng kaaway sa karamdaman sa mga problema. Kaya tayo po ang gagamitin mga minamahal. Puri na mahal na Panginoon tayo sa mikala preso. Hallelujah! Taas sa mga bisita. Andam ka na ba? Andam na ba mo? Andam na ba kayo? Kumubalik ang Ginoo sa pagtingog sa trumpeta. Makauban ka ba sa pagbalik sa Ginoo? Unsaon akong buhaton, Brad. Ganito. Mo ni buhata. Ingon ang Biblia. Sabi ng Bible, buhat 2:38 mga minamahal. Maghinulsol ka o magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus aron mapasaylo imo sala o madawat nimo ang gasa nga maong Espiritu Santo. Karon dawato nimo siya. Ayaw nagawas diri nga di ka mabautismohan. Sayang kayo ang oras nga imong gilingko diri, gipaminaw diri ug di ka maluwas mga minamahal. Dili kami nag-promise og salvation. Ang Diyos, ang mahal na Panginoon Jesus, siya po ang nag-promise ng salvation para sa atin mga minamahal. Kanya ang pag-ibig ng Diyos. Kung anong karamdaman mo ngayon, kung anong problema mo ngayon, yan mga minamahal. Sabi ng last verse mga minamahal, Mark chapter 16. Chapter 16 verse 16 to 18. Huling talata mga minamahal. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Last verse, pakihanda na po mga beloved na magtutugtog. Puri naman na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng taga Marcos, ang kabanatong 16, ang talata pong 16 ang 18. Ang sumasampalataya at babautismuhan ay maliligtas. Tampot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Sa 17. At lalagip ang matandang ito sa pagsasampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo. Sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika. 18. Sila'y magsisihawak ng mga ahas. At kung magsisinom sila ng mga bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Amen. Palapakan mo natin ang mahal na Panginoon. Tayo sa mikala, praise the Lord. Ang muto nga magpabautismo mamaluwas. Ang manatili mo to pagkahukman sa silot. Dili kami nagsulti. Pulong sa Ginoo. Siya naghagit sa ato karon, ipahibalo ka natong tanan nga ang muto o ang magpabautismo mamaluwas apan nagdili mo to pagahukman sa silot. At lalakip sa lahat ng mananampalataya ang kapangyarihan ng Diyos. Ang sa iyong sakit karamdaman pagalingin niya. Kung makainom ka ng may hilo, hindi ka maano. Kung may ahas dyan, hindi ka maano mga minamahal. At yung may makaramdaman ay iyong tatakpan ng iyong kamay sa pangalan ng mahal na Jesus. Ang mga karamdaman na yan ay pagagalingin sa pangalan ng atong Ginoong Kristo. Katulad ng mga nagtestimony ganiya, sama sa mga nagtestify ganiya, ilag ipapatudan na tinuod yun na Diyos din. Kamala na Diyos din, ang ayaw mo sakit. Isolba ng problema. Ibago mo ginabuhi. Hallelujah! Kaya mga minamahal, mga bisita, dool ka mo din sa tubangan. Ako ka mong gihangyo, ayaw ka mo kaulaw. Dawatan ninyo, tanggapin nyo ang mahal na Panginoon Kristo, ang Diyos na buhay, ang Diyos na napakamatay sa krus ng Kalbaryo. Para tayo lahat ay maliligtas, mga minamahal. Hallelujah! Tayo sumigana, hallelujah! 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 Jesus!